paano po pag nagsettle na ang complainant at accused pero hindi na-update ni complainant na i-dismiss ang kaso? Then after 2 years ay meron lumabas na warrant. Makukulong pa rin po ba si accused? Attorney Jane from Vian. Ayan po, sa question po ni Ma'am Vian, Sir or Ma'am Vian, ayan po. Sagot po natin ay, opo, kapag may lumabas po kasing warrant of arrest, makukulong po yung akusado. Pero dahil po sinabanggit po niya na nagkaroon na sila ng settlement 2 years ago, so siguro po, ito po ay nagkaroon sila po ng settlement na hindi po sa loob ng fiscal's office. Kasi usually po, ang criminal case, bago po yan umakyat sa husgado, dadaan po yan sa ating mga prosecutor's office o yung tinatawag po nating mga fiskal. Doon po sa fiscal's office, usually may mediation naman po bago po iakyat yung kaso. Pero siguro po, i-assume po natin na hindi po sila nagkaroon ng mediation sa harap po ng fiskal. Dahil kung nalaman po ng fiskal na nagkaroon po sila ng settlement agad, ay hindi na po yun iakyat sa husgado para maging isang kaso, maging isang information po, or tinatawag po nating information. Ang maaari po niyang gawin dahil may lumabas pong warrant, meaning po umakyat po sa court, umakyat na po sa court yung kasong isinampa niya noon. Ngayon po, maaari pa naman pong ma-lift ito, kailangan lang po niyang mag-execute ng affidavit of desistance. And ayun po, para po yung kaso po ay hindi po matuloy. So, kumbaga po, makita po nila sa korte, nagkaroon na po sila ng settlement bago po yun. In case naman po na makulong po yung akusado at nakapag-bail po siya, kung hindi po nila agad nalaman, hindi po agad sila nakapag-execute ng affidavit of desistance, ang mangyayari po ay mag-a-attend po ng arraignment ito pong ating akusado at ito pong ang ating pong complainant na nagtatanong po ngayon, mag-execute pa rin po siya ng affidavit of desistance at iyan po ay isasubmit po nila sa court upang sa gayon po ay i-dismiss po yung kaso. Okay. So, Ms. Jackie, ang binabanggit, settlement. Ang settlement, kailangan hindi lang kayo kung naka-elevate na yung kaso sa korte, attorney. Kung naka-elevate yung case sa korte, ibig sabihin, kung mayroon anumang settlement, hindi lang kayo ang mag-uusap. Ano ang proseso, attorney? Kailangan ipapaalam. In the middle, let's say for example, elevated yung case. Pagkatapos, in the middle of the hearing, kayong dalawa, yung nag-akusa at yung inaakusahan, nagkaroon ng pag-uusap, ignorante din sa batas yung isa, o mag-settle na lang tayo, at hindi kasama yung piskal. Ano ba yung proper, attorney, pag magsisettle ng kaso? Ma-explain natin yan. Doon sa punto na, in the middle of the case, nag-hearing, nagkasundo yung dalawa. Halimbawa, opo, sige. Anong gagawin doon, attorney, para hindi ma-issuehan ng warrant of arrest? Pakinggan nyo po ito, mga kasambahay. O sige, go ahead. Attorney Jane ulit. Thank you po. Ayun po, sa fiscal level po, ibig sabihin yan pa lang po yung nag-submit po ng complaint, complaint affidavit ang isang nag-aakusa laban dun sa kanyang inaakusahan ng complainant po. So dito po sa fiscal level yan po yung ating prosecutor, meron po yung sinasabi na po niya yung akusado at yun po ay at most instances po ay meron pong mediation na tinatawag. Although hindi po lahat ng case na pumapasok na sinasampa po sa fiscal's office ay dumadaan ng mediation sapagkat may mga rules din po tayo na hindi na po kailangan ng mediation, diretso akyat na po sa court. Pag naman po may mediation, ang dapat pong gawin po ng mga mag-settle or nagkaroon po sila ng kasundo na hindi na itutuloy yung kaso or iuurong na, ay dapat po i-inform po nila yung fiscal sa fiscal's office para hindi na po iakyat. Hindi na po nila kailangan mag-execute ng affidavit kung may inform po agad yung fiscal. Pero po, ito po, Miss Annie, sa criminal case po kasi, ang aggrieved party po ay hindi po basta yung private individual na nagrereklamo po, no? Sa criminal case po kasi involved po ang state. Kaya po
kailangan po ay bago po i-address ng isang kaso ay kailangan po meron po yang or meron po yang aprobado po or meron po yang kumbaga po may iaaralin po siya ng piskal kung pwede niya pong i-address yung kaso. Kumbaga may approval po ng fiscal's office kung i-address po yung kaso. Kasi hindi po lahat ng kaso ay pwede pong i-address. Okay. Criminal case, sinasabi niyo po. Pag criminal case attorney, example ng isang criminal case. Ayan, example ng isang criminal case attorney na hindi po pwede ng ganong klase. Opo. Example po na hindi po pwede po yung rape case, silmawa? Apo, mga rape case, at saka po yung murder or homicide, ganyan po, at saka po yung mga yung sinampa po ng PNP kung mayroon pong warrantless arrest, at lalo na kung yung penalty po niya is lifetime imprisonment or reclusion perpetua. Okay, ganun pala yun, Miss Jackie. Hindi lahat po pwede na dumaan sa settlement. Ano po? Kung may settlement man, dapat ipapaalam sa piskal. At yung mga criminal cases, hindi daw po basta-basta.